Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito ang aming inihanda tungkol sa pagbabalik tanaw sa nakaraan na ating pinamagatang Tadman, Balik Tanaw sa Nakaraan ng Bangsamoro. Isang madamdaming salaysay ng alaala, sakripisyo ng mga Bangsamoro leaders sa pagkakaisa at pag-asa. Ayon sa aklat na isinulat ni Salah Zubair sa The Nation Under Endless Tyranny, tinatayang mahigit 200 bago isilang si Propeta Jesus o Isa alayhisalam, ang mga ninunong Moro ay naninirahan sa kapatagan, baybayin at tabing ilog. Bumubuo ng mga pamayanang pinamumunuan ng mga dato, mga pinunong hindi lamang namamana ang kapangyarihan, kundi pinatutunayan sa tapang, talino at sakripisyo. Ang kanilang ekonomiya ay nakabatay sa agrikultura, pangingisda at kalakalan sa pamamagitan ng barter system. Bago pa man ang bansang Pilipinas, ang Bangsamoro ay may sariling pamahalaan, may sariling batas at pamumuno, may mayamang kultura, may sariling ugnayan sa ibang lahi, at dangal na ipinaglalaban sa bawat sandali. Sila'y nagkakasundo, nagkakaisa at nagmamahalan bilang tanda ng kanilang pagiging malaya at matatag. Hanggang dumating ang panahon na ang Bangsamoro ay matapang na lumaban sa mga mananakop, una sa mga Kastila, sumunod sa mga Amerikano at maging sa mga Hapones. Sa kabila ng matinding dahas, panlilinlang at pananakop, hindi kailanman nagpaalipin ang Bangsamoro. Ipinagtanggol nila ang kanilang lupaing sinilangan, pananampalataya, dangal at kalayaan na pinamumunuan ng mga Bangsamoro leaders sa panahong iyon. Ngunit dumating ang panahon, ang Bangsamoro ay isinama sa Pilipinas nang hindi tinanong ang mamamayan. Walang pahintulot, walang tunay na kasunduan. The annexation of the Bangsamoro homeland to the Philippine government is illegal and immoral because it was done without the consent of our people. It was done without referendum. It was done without plebiscite. Ang Bangsamoro ay naging pinamamahalaan. Lupang ninuno ang nawala. Sariling pamamahala ay gumuho sa taong late 1960s. Late 60s, nagkaroon ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Doon nangyari yung mayroong mga namasakar na mga civilian, mayroong namasakar sa North Cotabato, particularly sa Manili, may Lanao, Sulu yung Jabida Massacre, sa Malisbong. Maraming mga massacres na nangyari. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga leader ng Bangsamoro na tumindig hindi upang maghari, kundi upang ipaglaban ang dangal ng sambayanang Bangsamoro. Dito nagsimula ang organisadong pakikibaka, ang sigaw para sa sariling pagpapasya. Iba't ibang grupo ang lumabas na kabilang sa mga leaders ng Bangsamoro. Nasakop pingin sa lupa nila, kanatambalo, na namin mabuwata doon, ng BSBS doon, ng mga resistance against the Filipino government. Isa sulo si Kamlo. Sama sa lana ko na, nalikataw siya may pakpak, siya tawan-tawan. Siya ba siya may bulok, si Matala. Of course, Moro National Liberation Front, ang katawan, nanutanin, si Miswari, DMNO, so former congressman na sila si Lukman, nanutan nun. Adaman ng mga may buhat na mga kuha, na mga grupo, ano ba, Moro Islamic Liberation Front, doon ba, pinatuan sa reformist. Sa mga panahong iyon, nagkaroon din ng top 90, top 300 at iba pa hanggang tinawag ding revolusyon sa panahong iyon. May kabitiran daw ng revolusyon. Kaya tanubong kabitiran ng tangatlan. Kaya daw kung nag-zombie, ng sukad zombie sa matiyakan ng malat. Ikutin kalipatan, sutin puno revolusyon. Sa paghahanap ng kapayapaan, dumaan ang Bangsamoro sa maraming yugto ng usapang pangkapayapaan. Noong 1976, ang Tripoli Agreement. Sumunod ang Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1989. Isang anyo ng autonomiya, ngunit para sa marami, ito ay kulang at hindi sapat. Noong 1996, pinamunuan ng Moro National Liberation Front sa ilalim ng SPCPD ang pagsubok ng pamahalaan ang kanilang sarili, kahit sa kabila ng mga limitasyon at hamon. To the historic September 2nd Peace Agreement ceremony at Malacanang Palace and the September 9 elections of the ARMM official dam that follows. Habang nagpatuloy ang Moro Islamic Liberation Front sa pakikibaka noong taong 1997 ay inimbitahan ng pamahalaan upang makipag-usap para sa kapayapaan. Nagsimula ang negosasyon na may dalang paniniwala, kailangan ng isang mas makatarungan at patas na kasunduan para sa Bangsamoro. Pinalungga tataw nila mo, na kaginakainang tataw nila, sa kamidya iba ni, na pinalimatan. Ang sakit ano ba? Bagato darong pambidari ko. Kaso, buong sa dito, mula pa darong basta bidari na mula niya. Pinasya darong ba?
Taong 2003, July 13, 2003, ngunit August 5, ipinaalam sa publiko ang malungkot na balita. Ang pagpanaw na isa sa mga leaders ng Bangsamoro, ang unang chairman ng Moro Islamic Liberation Front, Sheikh Salamat Hasim, Allahu Yarhamu. Pag-isabutan namin sa Rikanoy, so ulwan tano, so Amirul Mujahidin, pag-alitano, leader tano, panguluan sa Likitano sa Inigan at sa Nugot na minulin ni Wamang Mahutara, nagkawafat, minatay din sa kanin. Taong 2008, isang malungkot din na balita, hindi na permahan ang MOA EDIP. Sa haba ng pag-uusap, mas mahaba po ang pag-usap namin sa Memorandum of Agreement ng Sister Domain or MOA AD kasi umabot po ng 3 years and 8 months po ang pag-usapan namin. At sa bandang huli, hindi ho napirmaan dahil nadeklara po ng Supreme Court na ang constitutional o labag sa batas. Noong 2012, ng Assembly, tinatawag na Bangsamoro Leaders Assembly sa Darapanan. Ito ay dinaluhan ng iba't ibang leaders ng Bangsamoro. Taong 2012, October 15, napermahan o nilagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Ng early morning, hindi pa rin namin nalulutas, but finally after that, nagkasundo na, initial po namin ang Framework Agreement to the Bangsamoro, February 12, 2012. Kaya sinasabi ko na yun ang pinakamahirap kasi sa lahat ng kasunduan na pinirmahan ko, doon lang po tumulo ang luha ko dahil sa hirap, dahil sa pagsisikap, dahil sa maraming challenges po. Kaya personally, halos na rin na po ako. Kaya nung initial po namin yun, uli kaya nagkasundo kami, tumulo po ang luha ko dahil sa emotional, then siyempre nagiging sentimental ang pag-discuss po namin sa bagay na yan. Noong 2014, March 27, nilagdaan din ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Unti-unting nabuo ang landas tungo sa tunay na sariling pamamahala ng Bangsamoro. Binigyang pugay ang mga dating leaders ng Bangsamoro. To the departed leaders of the MILF whose teachings and valor shall live within our heart, namely the late MILF Chairman Salamat Hasim, the late MILF Vice Chairman Abdulaziz Pimbantas, Ustaz Abu Khalil Yahya, Ustaz Ali Abdulaziz, Ustaz Ismail Jamil, Ali Mansari Mutya, the so-called Big Five, Commander Staffs Julhani, Said Putaw, Diego Silang, Adan Abdullah, Tony Falcon, Muhammad James Van, Yahya Loksadatu, and many others. And to all our Mujahideen martyrs, whether MILF or MNLF. At dumating ang araw na inakala ng marami ay hindi na maabot. Alhamdulillah, naisabatas ang Bangsamoro Organic Law at ang pagsilang ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang pamahalaang ipinanganak mula sa dugo ng mga leaders ng Bangsamoro, mga mujahidin mula sa luha at panalangin ng sambayanang Bangsamoro. At ang hudyat ng pagsilang nito ay ang pagpukpok ng gong o agong. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. The President shall now bang the agong to signal the inauguration of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At itinalagang kauna-unahang Chief Minister ng Bangsamoro Government, ang Chairman ng Moro Islamic Liberation Front, Ahud Alhaj Murad Balawag Ibrahim. Ang Bangsamoro Government ay hindi ito regalo, ito ay pinaghirapan, ito ay ipinaglaban sa tamang paraan. At sa huli, dumating ang panahong nagpatanto ng mga lider ng Bangsamoro na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa pagkakahiwalay, kundi sa pagkakaisa. Ang dating magkakaibang landas ay nagtagpo ang Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, mga tradisyonal na leader, kabataan, ulama, sambayanan at iba pa. Nagkaisa para sa isang layunin, ang kapayapaan at sariling pamamahala. Alhamdulillah, ika-7 taon na ang pagkatatag ng Bangsamoro Government. Autonomy cannot succeed through government alone. It requires participation by our institution, our leaders, our former combatants, and our women and youth and our people. As we mark 7 years of BARM, let us move forward with clarity and resolve. This is our moment. If we remain steady and sincere, VARM 2026 will not be a promise waiting to happen. It will be proof that the people who endured
can government, can govern, can build, can lead. Mabuhay ang 7th anniversary farm, mabuhay ang Bangsamoro, mabuhay ang MILF, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ang Bangsamoro ay bunga ng sama-samang sakripisyo ng mga lider ng sambayanan at ng isang paninindigan para sa kapayapaan. Ito ang balik tanaw sa mga lider ng Bangsamoro, pag-alala sa nakaraan upang pangalagaan ang kapayapaan ngayon. Ako po ang inyong kabangsamoro, Muhammad Hatta Badrudin Bilon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik tanaw sa nakaraan ng Bangsamoro, isang madamdaming salaysay ng alaala. Sakripisyo ng mga Bangsamoro leaders sa pagkakaisa at pag-asa.